ng energy and power. Kahit online pa yan. Diba? Yung sistema, pagka nag-video call ka na, tapos itsura mo nakasimangot, kahit pag halimbawa gusto na mag-join yan at nakita yung mukha mo nakasimangot, hindi na mo mag-join yan. Dapat sabi nga dito, success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. Kahit ilang beses ka mag-fail, ilang beses ka ma-reject, okay lang yun. Ang importante, dapat hindi mawala ang excitement sa katawan mo. Yes. The only way to do that, pag na-reject ka, down na down ka, pupunta ka sa opisina, kumausap ka ng mga successful na tao para ma-recharge ka at ma-motivate ka patuloy. Maliwanag po ba yun? Yes! Goal setting. Pag nag-set kayo ng goal, it should always fall sa category ng SMART goals. Pag sinabi SMART goals, S is specific, M is measurable, A is attainable or achievable, R is realistic, T is timely or time-bound. Ano ibig sabihin yan? Pag nag-set ka ng goal, isa dito nawawala, hindi mo makukuha yung goal na yan. Halimbawa, gusto kong nakaka-join mo lang ngayon, gusto mo maging global ambassador bukas na umaga. Hindi po realistic yan. Hindi rin po achievable yan. Specific, pero hindi siya realistic. Pero kung sinabi mo, gusto kong maging global ambassador in 6 months, and in 6 months, for me to achieve that, everyday, ito yung mga kailangan mong gawin. Kasi itong everyday na trabaho ko will be the result ng goal ko sa isang linggo. Itong weekly goals ko will be the result ng monthly goal ko. Until eventually, in 6 months' time, magiging global ambassador ka. Yes. So, if you want to become a global ambassador in 10 months, malalaman mo lang yan kung alam mo kung ano yung ginagawa mo sa araw-araw na ginagawa mo. Hindi ka magsisimula sa weekly tsaka monthly. Alamin mo yung pinakaunang gagawin mo araw-araw. Kasi ito, like I always say, your daily goals will dictate your weekly goals. Yung weekly goals mo, magdidictate yan sa monthly goal mo. Yung monthly goal mo will dictate your yearly goals, annual goals. Yung annual goals mo will dictate your life goals. Kung hindi mo alam yung mga gagawin mo, yung very specific na gagawin mo araw-araw, mapaparalyze ka, hindi mo alam yung gagawin. Kaya nga iba, di ba, walang ginagawa. Power! Pero nandun si Gano. Diba? Bakit sila power? Kahit na gusto nilang umaksyon, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Bakit? Hindi sila nag-goal ng daily goals nila. Alamin nyo dapat yung gagawin nyo araw-araw para hindi kayo maparalyze. Magiging dapat makarecruit ako ng 100 o kaya ng 500 sa isang linggo. Pero hindi mo alam yung gagawin mo araw-araw. Maniwala ka, after 1 week, wala ka pa na-recruit kasi napaparalyze ka kasi hindi mo alam yung araw-araw mong goals. So, set SMART goals. Alright? When I say specific, yung sobrang specific dapat. Hanggang doon sa pinakamaliit na goal mo, yun ang dapat mong simulan. Are you learning? Yes! Alright. Malapit na tayo. Last topic is skills. Sabi niyo nga po, skills. Yes! Number 1 na kailangan mong gawin dito. Sabi di ba, 85% of your success will be coming from your attitude. 15% is skills. Yung iba, sinasabi, nakuha ko naman na yung tamang attitude, 85% hindi ko na kailangan yung skills. Mali po. Kaya sinasabi namin na 85% attitude kasi without the right attitude, hindi mo matututunan ng skills. Yeah. Napaka-importanting skills. Kasi ito yung magpapayaman sa iyo. Parang ganito. Meron isang sobrang yaman. Bilyonaryo. Nakuha lahat ng gusto, naging boring ang buhay. Ayaw niya na magbuhay kasi lahat ng gusto nakukuha niya. Ginawa niya, nag-casino. Sinugal. Inubos ang pera, na bankrupt. Huwag kayo magtataka, few years later, mayaman ulit yan. Kasi gagawin niya lang naman, manghihiram lang siya ng pera sa mga kaibigan niyang mga negosyante. Pag meron na siyang pera, alam niya na kung paano palaguin yun. Kasi hindi naman siya naging bilyonaryo sa aksidente. It's because of skills.
Kaya mawalan man siya ng pera ngayon, kaya niya mag-build ulit, kaya niya ulit yumaman. Kasi, hindi naman nawala yung skills, ang nawala lang yung pera. Nakuha niyo ibig sabihin? Yeah!